Mapagpalang hapon po sa bawat isa. Ito po ang ating memory verse sa araw na ito. Galatians chapter 2 verse 20. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Alam niyo po, napaka-isang magandang bersikulo na ating mababasa sa Biblia na pagdating sa gawain ng Panginoon ay dapat marapat lamang na tayo ay nagiging selfless, na hindi natin basta-basta iisipin yung ating sarili, yung ating kapakanan, kundi mas makita natin na tayo ay nabubuhay na lamang ayon sa ating Panginoong Kristo, ayon sa kalooban ng ating Diyos, at hindi kung ano lamang yung nanaisin natin, kundi kung ano yung naisin ng Diyos na kalooban niya para sa atin. Dahil nung wala pa tayo sa ating Panginoong Kristo, madalas ang lagi nating iniisip ay ang ating mga sarili. Lagi tayong selfish, laging yung gusto lang natin yung nasusunod, kung ano yung mga bagay na naisin natin ay gagawin natin, pero wala tayong ka-idea sa mga bagay ng Diyos. Kaya nung tayo naman ay nakakilala sa ating Panginoong Kristo, ay marapat lamang na tayo ay magbigay ng oras, panahon, ng sakripisyo para sa Panginoon, na tayo ay magiging selfless na. Gagawin natin yung mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos, na hindi natin tinitignan palagi kung ano ba yung mangyayari sa atin, ano ng sitwasyon natin, ano ng kalalagayan natin, kundi mas tingnan natin kung ano yung kalalagayan ng para sa gawain ng Panginoon. Yes, hindi naman po talaga madali gawin yung mga sinasabi na yan. Dahil isang bagay na napakahirap, yung ikaw ay magsasakripisyo para sa gawain ng Panginoon at iiwan mo yung mga bagay na nakasanayan mo. Pero alam mo ba, pag nagawa mo ang mga bagay na yan, isang bagay na ikaw ay magiging pagpapala sa iyong mga gagawin kung susunod ka sa kalooban ng Diyos. Kaya sa mundong ito, hindi natin para isipin na nabubuhay pa tayo sa ating mga sarili, kundi nabubuhay na tayo ayon sa kalooban ng Panginoon, na sinasabi rin ng Biblia, "Ye are not your own, for ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirits, which are God's." Ibig sabihin, sa Diyos na tayo ay tinubos na ng banal na dugo ng ating Panginoong Kristo. Ano pa bang hindi natin kayang ipaglingkod sa Panginoon samantalang tayo ay nakaranas na ng kaligtasan sa ating Panginoon? Maraming bagay ang ating i-consider, pero alam mo, ang masarap sa gawain ng Panginoon, yung ikaw ay nakakapaglingkod ng may kagalakan sa puso, dahil mahirap din naman ikaw ay nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon samantalang ang iyong puso ay hindi na tama at hindi na nagiging maayos sa harapan ng Panginoon. Mas maganda habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon ay meron pa rin kagalakan at hindi nawawala sa iyong puso. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.